at lalo sa kanila na may sakit sa spiritual, Panginoon. Pagalingin mo, Lord, ang bawat isa na naririto, sa bawat tenga na tatanggap na yung mga salita, Lord. Heal every one of us, Panginoon. Make us whole, Panginoon. We ask this in the mighty name and precious name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Hallelujah. Ating palakpakan ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Can we shout, praise the Lord? To God be all the glory. Hallelujah. Tayo manatiling nakatayo, mga kapatid, at samahan niyo ako sa pagbabasa ng kaniyang mga salita. Samahan niyo ako sa aklat ng Psalms, chapter 113, verse 1 to 3. Pwede niyo ba akong sabayan? Nais ko ito yung makasanayin tuwing ako ay tumatayo. Bible reading. Pwede niyo ba akong sabayan from verse 1 to verse 3? Let's read. Praise the Lord. Praise, O servants of the Lord. Praise the name of the Lord. Verse 2. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Verse 3. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. Hallelujah. Praise the Lord. Tayo malayang makaupo, mga kapatid. At sa ilang minuto ay tayo'y mag-aaral ng ilang mga salita at saklat ng awit. Ang ating binasa, mga kapatid, ang chapter 113, verse 1 to verse 3. At actually, chapter 113 hanggang 118, ito yung tinatawag na Egyptian Hallel. Ito ay mga awit na inaawit ng bayan ng Israel para i-commemorate, alalahanin ang gawa ng Diyos. Nung sila ay nasa Egypt, palabas papuntang Kanan. At even sa panahon ni Jesus, ang mga talatang ito ay inaawit. Sa panahon ng mga Jewish holidays, laging inaawit, praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord and blessed be the name of the Lord from now and forevermore. Yan nawa, mga kapatid, ang maging awit ng ating buhay. Purihin at pagpalain ang pangalan ng Panginoon. At sa umagang ito, nais kong daanan ng ilang mga chapters at nais kong pamagatan nito, Reasons to Praise the Lord. Hatiin ko sa dalawang series o dalawang part ang mga talatang ito from chapter 113 to chapter 115. 113 to 115. At sa ating binasa, ang verse 1 to verse 3, ito ay ang utos ito ang awit ng bayan ng Israel. At sa mga susunod na mga talata ay ipapahayag ng writer, and I believe ito ay si David, malalaman natin sa mga susunod na talata, yung mga dahilan kung bakit tayo ay magpupuri at dapat magpuri sa Panginoon. At nais ko kayong tanungin sa umagang ito, mga kapatid, naway alam ninyo kung ano ang inyong dahilan kung bakit kayo sumasamba sa Panginoon. Naway alam nyo, personal reason or congregational reason as a whole. More importantly, alam nyo kung bakit, ano yung dahilan, kung bakit ka sumasamba at nagpupuri sa Diyos. Ito yung dahilan, mga kapatid, na yung karanasan na ito ay taon-taon inaawit para alalahanin ang gawa ng Diyos. Gawa ng Diyos, ibig sabihin, may karanasan sa Diyos. So ang ating dahilan sa paglilingkod at pagsamba sa Panginoon ay dapat dahilan na meron kang karanasan sa Panginoon. Hindi pwede maging dahilan na dahil ang aking mga magulang ay lumaki sa gawain at ako ay pinalaki sa loob ng gawain. Sasabihin ko sa iyo sa araw ng pagbabalik ng Panginoon, ang dahilan na yan ay hindi tatanggapin. Many will come to me, Lord, Lord. Pero sasabihin ng Panginoon, depart from me. Pero ang awit na ito ay laging binabalikan. Ang gawa ng Diyos sa bayan ng Israel, nung sila ay niligtas, nung sila ay nasa Egypt, patawid ng Red Sea, patawid ng Kadesh Barnea,
patawid ng Jordan River, patawid ng Promised Land, at habang nasa Promised Land. Itong istorya na ito, itong redemption sa bayan ng Israel, ay palaging inaalala. Palagi. Hindi ito pwedeng makalimutan. Dahil pag nakalimutan natin yung dahilan na yun, makakalimutan mo ang Panginoon. Sa ating panahon, I believe marami tayong reason, mga kapatid, sa paglilingkod at pagsamba sa Diyos, pagpunta ng gawain, pagbabasa ng salita, sa pangaraw-araw natin pagsampalataya sa Panginoon at paglakad sa pananampalataya. Pero nais kong malaman niyo, sa mga reasonings na yan, mababasa ba natin yun sa mga talatang ito? Dahil I believe ang karanasan ay mahalaga, pero ang karanasan na naaayon sa kasulatan. Dahil pwede tayong magsabing may karanasan ako sa Panginoon. Nakita ko ang kanyang mukha sa ulap. Nakita ko ang kanyang mukha sa isang chichirya. Di ba? May mga ganyan binabalita. Nilalagay sa bidding ang isang chichirya. Kung di ako nagkakamali na merong parang mukha raw ni Jesus. So it's as if yung faith at belief ay nandoon sa experience na yon, sa karanasan na yon, pero wala sa kasulatan. At dito sa mga awitin na ito, this Egyptian Hallel means praise, ay palaging inaawit ang mga pangako ng Diyos at ang gawa ng Diyos. At kahit sa panahon natin, mga kapatid, sa ating bawat isang mananampalataya, kailangan ng ating karanasan ay align sa kasulatan. Sa ating binasa, nais kong bigyan napakarami mga reasonings at hindi ko ito ay isa-isahin, ngunit nais kong ibuklod sa ilang mga kategorya sa mga ilang minutong ating gagamitin. 113, sa unang chapter na ito ng Hallel na ito, the Egyptian Hallel. From verse 1 to verse 3, inilatag ni David ang pagpupuri, ang pagsamba sa Diyos. At verse 4 hanggang chapter 118, naroroon ang bawat dahilan. From verse 4, nais kong daanan ng pinakauna. Naway ang dahilan natin, mga kapatid, sa pagsamba sa Diyos. Ito yung pinakaunang mahalaga. Ang unang dahilan ng pagsamba sa Diyos at pagpuri at pagpala sa pangalan ng ating Diyos ay dahil sa Kanyang sovereignty. Sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kakayanan. Pinupuri nawa natin ang Diyos dahil sa Kanyang kadakilaan, dahil sa Kanyang pagka-Diyos. Na hindi tayo maghihintay ng gawa ng Diyos sa ating buhay personally bago tayo sumamba sa Diyos, kundi nakikita natin na ang Diyos ay Diyos. At dahil Diyos ang Diyos, pupurihin ko ang Diyos. Secondary na lamang ang mga bagay nating nararanasan. First and foremost, ang Diyos ay Diyos at dapat purihin, sambahin, luwalhatiin, parangalan ang Diyos. Verse 4 to verse 5, ang sabi ni David, the Lord is high above all nations. His glory above the heavens. Who is like the Lord our God? Sino ang tutulad sa Diyos? Meron man tutulad sa Diyos na iyong pinaglilingkuran, kapatid? Wala. Dahil siya yung pinakaangat. Siya yung pinakamataas. He dwells on high. We praise the Lord. This is the number one reason in chapter 113. Because of His sovereignty. Ang sovereignty ng Diyos ay pagpapahayag ng Kanyang authority. Ng Kanyang kapangyarihan above all things. Verse 6. We praise the name of the Lord because of His humility. Verse 6, ang sabi, who humbles Himself. Sa ibang salin, who stoops down. Ang sabi, to look at the things or to behold the things that are in the heavens and in the earth.
Itong Diyos na sinasabi sa verse 4 to verse 5 na mataas at angat sa lahat ng bagay sa ibabaw ng langit at lupa, ay ngayon tumitingin pababa para tignan ang nangyayari sa ilalim ng langit at sa ibabaw ng lupa. Para bagang tayo ng mga tao, can you imagine? Tayo mga tao at mayroong mga langgam. At ang mga langgam na ito, nasa mata natin ay walang kwenta. Pero ang Diyos ay parang ganyan tao na bumababa sa langgam para tignan yung langgam na yun. Na napakaliit. He humbles Himself para tignan ang bawat tao at bawat likha ng Diyos sa ibabaw ng lupa. Verse 7, He raises the poor out of the dust. He lifts the needy out of the ash heap, that He may sit him with princes, with the prince of His people. He grants the barren woman a home, like a joyful mother of children. Verse 7 to verse 9, we praise the name of the Lord because of His compassion. Dahil sa Kanyang pagmamalasakit. Kung paano ang Diyos na mataas at angat, mga kapatid, angat sa bawat bagay na nakikita natin sa kasalukuyan ngayon. Bigyan panahon ninyo, kagaya ng nakaraan, ang sabi ng MC, i-appreciate nyo ang nature. Tignan nyo yung kapaligiran talaga. Yung magbigay tayo ng panahon, tumingin ka sa kalangitan, tignan mo ang karagatan, tignan mo ang mga bituin sa langit, ang mga ibon sa impapawid, tignan mo ang lahat ng nasa langit. Tignan mo lahat ng yan. Pero tignan mo rin ang iyong sarili. Dahil ang Diyos, tinitignan ang lahat ng yan, pero ikaw ay tinitignan din ng Diyos. At ito ang ginagawa ng Diyos. He raises the poor. He lifts the needy. He sits the poor and needy. And He grants. Ang mga action na to ng Diyos, mga kapatid, ay yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Mabuti ba ang Diyos sa inyong buhay? Sumasagot at tumutugon ba ang Diyos sa inyong mga panalangin? Inaabot ba ng Diyos yung mga prayers natin tuwing tayo ay merong karamdaman? At tumutugon ba ang Diyos sa mga panalangin na yan? Ang Diyos ay mabuti. Yung Diyos na angat ay hinambol niya ang kanyang sarili. At nais ko makita niyo sino yung naghambol sa kanyang sarili. Naway makita natin ang ating Panginoong Yesus. Philippians chapter 2, ang sabi ni Pablo, hindi niya binilang ang kanyang sarili na katapat ng Diyos, kundi nagsuot ng damit ng isang servant. Pumantay at mas mababa pa nga sa bawat isa sa atin. Para tayo ay iangat, ilift, ilagay, at tugunin ang mga panalangin. Imagine, sa mga bagay lang na yung mga kapatid ay sapat na dahilan na para sambahin mo ang Diyos. Sa kanyang katapatan, sa kanyang sovereignty, sa kanyang authority, sa kanyang humility, sa kanyang compassion. Now, verse 114, dito nilatag ni David yung gawa ng Diyos sa kanila personally. Ang sabi sa verse 1, when Israel went out of Egypt, the house of Jacob from a people of strange language. Ito yung Egypt. Verse 2, Judah became his sanctuary and Israel his dominion. Sa 114, pinapakita dito na dapat natin purihin ang Diyos dahil sa Kanyang kapangyarihan. Dahil sa Kanyang kapangyarihan. Ang sabi ni David, nung ang bayan ng Israel ay lumabas sa bayan ng Egypt, doon sa bayan na merong strange language,
Pinapakita ni David na bagamat 400 years ang tagal nagduel ng Israel sa bayan ng Egypt, hindi sila taga-Egypt. Kahit anong tagal nila, kahit minahal na nga nila ang mga bagay sa loob ng Ehipto, ang sabi pa rin ng Diyos, strange language ang lugar na yun sa kanila. Ganito mga kapatid, ang gawa ng Diyos sa ating mga buhay nung tayo ay tumanggap sa Panginoon. Bagamat tayo ay lumaki na sa mga strange language, strange traditions na nakikita natin sa ating panahon. Pero ngayon ay tumanggap tayo ng bagong salita ng Panginoon. Genuine truth sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, sa good news na dala-dala ni Jesus Christ. Dinala tayo ngayon dito. At ito ngayon ang ating buhay. Alam niyo, ang bayan ng Israel, alam natin, ang bayan ng Israel ay very stubborn, matigas. Matigas dahil kahit sila ay merong providence ng Diyos, provision ng Diyos, habang sila ay dinadala sa pangako na bayan o na lupa ng Diyos, which is Canaan, ang Israel ay laging bumabalik. Mabuti pa sa Egypt, mamamatay kami dito sa wilderness. Mabuti pa sa Egypt, masarap ang pagkain. Mabuti pa sa Egypt. Sa ating panahon, kung paano natin ito ginagawa, alam niyo kung paano? Mabuti pa ang sanlibutan. Pag Sunday, hindi obligado pumunta ng gawain, sumamba sa Diyos. Pag Sunday, Wednesday, private prayers, buti pa ang sanlibutan, pwedeng gawin ang lahat ng gusto niya. Buti pa ang mga bagay ng aking mga kaibigan, ng aking mga classmates, ang aking mga kaopisina, mabuti ba sila? Ako, ganito lang. Naway hindi maging ganyan ang ating pananaw sa pananampalataya, ang ating tinanggap sa Panginoon, mga kapatid. Napakababaw ng ating pananampalataya kung ganyan ang ating reasons. Pero ang sabi ni David, muli niyang pinapaalala na tuwing inaawit nila ang awiting ito, pinapakita ni David yung gawa ng Diyos sa kanila sa bayan ng Egypt. That is why tayo rin ay umaawit ang mga awiting pagsamba at hindi lang pagsamba sa Diyos, kundi mga awitin. Amazing grace, how sweet the sound. I was once a wretch, but because of His grace, I'm now free. Ang mga awitin na yan ay inaawit natin, hindi lang para awitin na dahil maganda ang tono, mga kapatid. Kundi dahil yung mga awitin na yan ay may mga katotohanan. Dati tayong marumi, dati tayo nasa may strange language na yan, strange land na yan, foreign land. Pero ngayon tayo ay tumanggap ng panibagong buhay sa Panginoon. Alam nyo, naway, lagi nating ina-appreciate ang gawa ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil pag nakalimutan natin yung gawa ng Diyos sa atin sa mga nakaraan, nung araw na tayo ay tumanggap, at ngayon ay linggo-linggo na lang na parang ganito, at tayo ay nakalilimutan ng mga bagay na yun. Ngayon magano tayo, ito na ba yun? At sasabihin pa nga ni David, nang sasabihin niya pa, bakit sasabihin ng mga hintil, nasaan ang Diyos? Paulit-ulit itong sinasabi ni David na ang kanyang mga persecutioners, yung kanyang mga nagpa-persecute sa kanya, nasaan ang Diyos mo, David? Hindi ba nagiging ganyan pag nakakalimutan natin ang gawa ng Diyos sa ating buhay? Nakalilimutan natin na may Diyos pa rin. Pero alalahanin mo ang gawa ng Diyos at maalala mo, may Diyos talaga. We praise Him for His power. Verse 3. Now listen, the sea saw it and fled. Jordan turned back, or Jordan River turned back. Mountains skip like rams, little hills like lambs. What ails you, O sea, that you fled? O Jordan, that you turned back? O mountains that you skip like rams? O little hills like lambs? Makita niyo mga kapatid na kahit ang natural creation ng Diyos, ang karagatan, ang Red Sea, nung si Moses at ang bayan ng Israel, ang karagatan ay nahati. At kahit sa panahon ni Joshua, inyong malalaman, ang Jordan River ay natuyo.
para sila ay makapasok ng promised land. Kaya ang sabi ni David, "What ails you, O sea, that you fled? O Jordan, that you turned back?" Na kahit ang karagatan, ang mga kabundukan ay ginagalang at sumusunod sa Diyos. Kaya kung tatanungin kita, lalo ka na ikaw tao. Kung yung mga bulkan na nakikita natin nagpuputukan sa ating panahon ay sumusunod sa Diyos, paano pa tayo mga malilit na nilalang natakot sa mga bulkan? Kung yung mga bulkan ay sumusunod sa Diyos at ikaw ay takot sa bulkan, ikaw ay nararapat sumunod sa Diyos. Verse 7, ang sabi ni David, "Tremble, O earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob, who turned the rock into a pool of water, the flint into a fountain of waters." Dito nagmamanifest ang kapangyarihan ng Diyos. Nakaraan, di ba, ang daming balita, bago pa matapos ang taon, bago pa magpautukan ng New Year, ang mga bulkan ay nauna nang pumutok. At ang tao ay takot na takot. Tayo, maaaring nasa Antipolo, hindi tayo masyado takot. Kasi bundok tayo, di ba? Nasa taas. Kahit nga sa dagat, para bagang hindi tayo takot. Nagka-COVID. May mga natural disasters na nangyayari. Natatakot tayo. At yung mga kinakatakutan natin, mga kapatid, ay sumusunod sa Diyos. Nakaraan pinangalan sa atin, nakarang Wednesday, na kahit ang karagatan, nung si Pedro ay nagpapanik at ang mga disciples, at si Jesus ay mahimbing ang tulog. Anong ginawa ni Jesus? Nirebuke ang nature at sumunod ang nature. Ganito makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid. Na kahit ang mga bundok, ang dagat, ang bagyo, lahat ng bagay na yan ay sumusunod sa Diyos. Nagpupuri sa Diyos. The mountains and the fields, the trees are dancing for the Lord. So lalo na tayo. Lalo na tayo. Sa panahon natin, burahin natin yung identity na yan, na masyadong inaangat ang tao dahil sa social media. Mas marami kang followers, mas mataas ang iyong tingin sa iyong sarili. Pag wala kang masyadong followers, para bagang ang baba ng tingin mo sa iyong sarili. Pero gusto kong malaman mo, mababa lang talaga tayong lahat. Ang Diyos lang ang exalted high. Ang Diyos lang ang nasa taas at nasa luklukan, na tayong lahat ay nakatingala sa Diyos. Na kahit ang mga kabundukan ay nakatingala sa Diyos. Sasabihin pa ni David sa mga talatang ating babasahin, sino ba ang tao para isipin at alalahanin ng Diyos? Pero iniisip at inaalala ng Diyos ang tao. Purihin ng Diyos. Verse 115. I'll give you more reasons to praise the Lord. At naway sa bawat binabasa natin, mga kapatid, ang mga talatang ito, hanapin natin yung mga personal reasons natin sa paglilingkod sa Diyos. Yung ikaw ay gumising kaninang umaga, naway alam mo kung bakit ka maglilingkod sa Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, nais ko kayong tanungin, alam mo ba ang dahilan mo kung bakit ka naglilingkod sa Diyos? Naway hindi, kasi Sunday eh. Naway hindi yun ang reason natin. Naway ang reason natin ay dahil may karanasan ako sa Diyos. At dahil ang Diyos ay Diyos, kaya pupurihin ko ang Diyos. And the more reason sa chapter 115, listen, ang sabi ng awit, verse 1, this is the first reason sa chapter nito. We praise the Lord because of His mercy and truth. Because of His mercy and truth. Listen, not unto us, O Lord, not unto us. Hindi sa amin, O Diyos, hindi sa amin, kundi sa iyong pangalan. Ang alin? Ang kaluwalhatian. Dahil sa iyong kaawaan, dahil sa iyong hesed,
Yung mercy na lagi nating dinadaan at pinag-aaralan, the Hesed of Christ, the Hesed of God, the compassion, the loving kindness, the mercy of God. Sa iyo ang kalwalatian dahil sa iyong katapatan. Dahil sa iyong pag-ibig. Because of your mercy and because of your truth. Truth dito ay yung salitang emet. Ang kahulugan, I believe, better translation is faithfulness. Dahil yung emet, ang kahulugan ay faithfulness. Kaya sabi, sa iyo ang kalwalatian dahil sa iyong kabutihan at dahil sa iyong katapatan. Hindi sa amin ang kalwalatian. Hindi sa amin. Dahil sino nga ba tayo, mga kapatid? Sa ating panahon lang naman na heighten ang ating self-perspective na para bagang tayo ay may mataas. Pero gusto kong malaman nyo, mga kapatid, lahat tayo ay mga alipin. Either alipin ka ng Diyos o alipin ka ni Satanas. Walang in between. Kaya ang sabi ng awit, hindi sa amin. Dahil sino ba kami? Kundi sa iyo, O Diyos, dahil sa iyong katapatan at dahil sa iyong kabutihan. Kaya pupurihin ko ang pangalan ng Diyos. Ang ating identity, mga kapatid, tanggalin natin sa ating mga ginagawa. Tanggalin natin sa ating kayamanan. Dahil pag nilagay mo ang iyong identity sa iyong kayamanan, pag marami kang kayamanan, ang taas ng iyong identity. Pero pag wala kang kayamanan, para bagang ang baba ng iyong identity. Pero ilagay mo ang iyong identity sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Hindi ito nagbabago. The same yesterday, today, and forever, mga kapatid. Pag tayo ay nilagay ang ating identity sa mga ari-arian natin, meron akong farm, meron akong mga hotel, meron akong mga condo, marami akong sasakyan. Pag nawala ang lahat ng bagay na yan, iiyak ka na lang, Panginoon, bakit? Pero ilagay mo ang iyong identity sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, hanggang kalwalatian, dala-dala mo yung identity na yan. I stand righteous because of the blood of the Lamb. So, I will praise the name of the Lord. You know, sa unang halel na ito, the Egyptian Halel, sa verse 1 ng chapter 113, ating nabasa, napakaganda ng pinakaunang sabi. Ang sabi, praise the Lord. Kinububuksan. Praise the Lord. At kinulose ang chapter 113, the same. Praise the Lord. Time and time again, palaging pinapaalala ni David at na ngayon tuwing inaawit ng Israel ang awit na ito, purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Ang mga bundok ay nayayanig at natatakot at sumusunod sa Diyos. Purihin ng Panginoon. Dahil sa kanyang katapatan at kabutihan, purihin ang Panginoon. Hindi nakakasawang magpuri sa Panginoon. Kung ikaw ay nasasawang magpuri sa Panginoon, correct yourselves, rebuke yourselves. Dahil ibang influence ang nasa iyong puso. Pero sa iyo, na tumanggap ng Espiritu Santo, mga kapatid, aminin ko sa iyo, hindi nakakasawang purihin ng Panginoon. Naway hindi nalagay sa ating isipin, ngayon, nagkaroon ng exhortation, nung una preaching lang. Naway hindi sinabi natin, may preaching na, may exhortation ba? Nakakasawa naman. Naway hindi ganun ang ating naramdaman, mga kapatid. Naway ang naramdaman natin, salita ng Panginoon yan, purihin ng Panginoon. Praise the Lord because of His good deeds, but praise the Lord because of the Lord. Because He is the Lord. Kaya sabi ni David, nais kong basahin ito, verse 2 ng 115. Why should the Gentiles say, so, where is their God? Ito yung palaging sinasabi ni David tuwing siya ay inaatake ng kaaway at siya ay ngayon ay nanghihina at nako-corner. Nararamdaman niya ang mga bayan, ang mga conquering nations na katabi ng Israel ay sinasabing, nasaan ang iyong Diyos?
Nasaan ang iyong Diyos? Alam niyo kung bakit sinasabi yun ng mga neighboring nations, ng mga pagan worshippers? Alam niyo kung bakit? Kasi marami silang Diyos-Diyosan. Marami silang mga carved idols. Basahin niyo sa kasunod, verse 4. Their idols are silver and gold, the work of men's hands. They have mouths, may mga bibig, pero hindi nagsasalita. Ito yung Diyos ng mga pagano. May mga mata, ngunit hindi nakakakita. May mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. May mga ilong, pero hindi nakakaamoy. May mga kamay, pero hindi humahawak. May mga paa, pero hindi naglalakad. Ang sabi pa dito, sa dulo ng verse 7, ni boses, ni hindi nga nila kailangan may salitang sabihin, ni tunog, wala sila. May mga lalamunan ang kanilang mga Diyos. Pero hindi tunog ay wala. You know, sa ating panahon, ang dami niyan. Lalo na December. Ang daming nagwawagayway at pumupunta sa mga may mga bibig pero hindi nagsasalita. Sa mga statwang may mata pero hindi nakakakita. May mga bibig pero hindi nagsasalita. May mga kamay pero hindi humahawak. Kanya-kanyang mga dahilan na sasabing pagsamba sa Diyos sa mga imaheng mga bagay na ito. Pero sabi sa verse 8, those who make them will become like them. And so is everyone who trusts in them. Sa ating panahon, naway hindi natin makita lamang mga kapatid na ang bagay nito ay tungkol sa mga statwa na mayroong mga mata, bibig, ilong, tenga, pero walang pandinig at mga bagay nito. Pero ang isang idol natin mga kapatid na hindi natin masyado napapansin o hindi natin masyado nakikita ay ang ating mga sarili. Pwede mong maging idolo ang iyong sarili. Meron kang mata, pero hindi ka nakakakita. Meron kang ilong, bibig, tainga, pero hindi ka nakakarinig. Ang salita ng Diyos ay narariyan. Pinapangaral ang salita ng Diyos. May tainga kang tumatanggap ng audible sound. Pero sa puso, hindi pumapasok. Idol. Idols. Pero ang sabi ni David, verse 3, ngunit ang aming Diyos ay nasa langit. Kanyang ginagawa ang anumang bagay na kanyang ginugusto. He does the things that pleases Him. Ito ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, mga kapatid. Hindi tayo kailangan lumapit sa anumang mga bagay o anumang mga statwa at mag-alay ng ating mga pagsamba sa Diyos. At nakatingala tayo sa mga statwa na yan, na wala namang pandinig, na wala namang paningin. Gawa-gawa lang yan. Ang sabi ni David, work of men's hands. Silver and gold, pero work of men's hands. But our God, ang ating Diyos na pinaglilingkuran, mga kapatid, ay hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa kalangitan. Doon siya nakalukluk. Kaya sabi sa 113, He is exalted high above the heavens and the earth. Above the heavens, yung ang between, hindi mo makita dahil sa mga ulap eh. Nandun pa ang Diyos sa itaas pa niyan. How marvelous and great is our God, mga kapatid. You know, meron ako nabasa, ang isang kilalang atheist, ang sabi niya, meron 2 billion, kung di ako nagkakamali, 2 billion galaxies. Bakit gagawa ang Diyos ng 2 billion galaxies? Kung meron Diyos. Ang sabi ng atheist ito, kung may Diyos, bakit may 2,000 galaxies? Para saan yun? Kung ang mga tao nasa earth, ang liit-liit. You know, sa akin, ang sagot ko lang doon, exactly, kaya nakakamangha ang Diyos. Na kanyang inilarawan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang authority and sovereignty sa kalangitan at sa kalupaan. Pero kahit sa atin na mga maliliit na mga nilalang,
ay may malasakit ang Diyos. Can you imagine? Gumawa siya ng 2 billion galaxies. Napakagandang mga tanawin na mas malaki pa sa planetang ating kinatatayuan. Pero sa atin na napakaliit lang, ay may malasakit ang Diyos. He died for you sa cross ng Kalbaryo, mga kapatid. Dahilan yon para ikaw ay sumamba at magpuri sa Panginoong Yesus. Yun ay sapat na dahilan na pag tumingin ka sa kalangitan, makita mo ang napakaraming mga planeta, mga galaxies, napakaraming mga bagay na hindi natin nalalaman, nag-e-expand ba daw ang galaxies? Exactly kaya nakakamangha ang Diyos. Exactly. Dahil kung hindi yun kayang gawin ng Diyos, hindi ako mamamangha sa Diyos. Pero kaya nang gawin, kaya ako ay magpupuri sa Diyos. Kaya sabi ni David, sino ba ang tao para alalahanin ng Diyos? Sino ba ang tao na lumikha ng mga bagay na napakaganda? Nakakamangha ang Diyos, pero sino ba ang tao na inisip niya, inalala niya, at higit sa lahat, inibig niya? John 3:16, for God so loved the world that He died for you and me, to redeem us, to show His love, His faithfulness, His mercy. Ang mga bagay na ito, mga kapatid, ay magturo sa atin na tayo ay dapat nga talaga ako magpuri sa Diyos. Sino ba ako para hindi sumamba sa Diyos? Ang Diyos ay nasa kalangitan, mga kapatid. Huwag niyong hanapin sa inyong problema ang Diyos. Hanapin niyo ang Diyos sa Kanyang salita, sa kalangitan. Kasi pag tumingin ka sa kalangitan, makikita mo, ang laki pa rin pala ng langit. At nag-e-expand pa. May Diyos talaga. Yung mga problema natin, na pinaproblema natin, maliit lang yan eh. Ang sabi ni Jesus sa Kanyang napakailing ministry, huwag mong alalahanin yung bagay na nasa lupa, kasi ang liit lang yan. Ang alalahanin mo, kapatid, ay yung eternal. Yung kayamanan ng kaluluwa. Now, nice kong pass forward sa bandang dulo. Ang mga bagay na mas mahalaga, mga kapatid, ay yung mga bagay na eternal. Verse 12, nice kong basahin ito, 115. The Lord has been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord. So listen. Ang sabi sa una, He will bless us, which is Israel. He will bless the house of Aaron, which is the priesthood, ang tribe ni Eli. Pero He will bless those who fear the Lord. So ang pagpapala ng Diyos, mga kapatid, ay nasa kanila lamang na mayroong takot sa Diyos. Kung ikaw ay may takot sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Far and beyond, above your expectation. Ang expectation kasi natin yung material. Pero above that, things eternal. Yung mga things na nagmamatter eternally. Kaya verse 16, nice kung basahin ito. We praise the name of the Lord for this reason. Ang sabi sa verse 12, because of His blessings. Ang sabi sa verse 16, the heaven, even the heavens, are the Lord's. But the earth He has given to the children of men. The earth He has given to the children of men, to us. Now, verse 17. We praise the Lord for this reason, because we are alive. Verse 17, the dead do not praise the Lord, nor any who go down into silence. But kami na nabubuhay ay pagpapalain ang pangalan ng Diyos. Ngayon at magpakailanman. Sinasabi ni David ngayon na ikaw ay may hininga, sapat na dahilan niyan para ikaw ay magpuri sa Diyos ngayon at magpakailanman. Napakagandang pananaw, mga kapatid, dahil malalaman pa natin sa 116, at nice ko itong
daanan sa part 2, perhaps, sa susunod na time. Nasabi ng Panginoon, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Bakit precious sa pananaw ng Diyos ang kamatayan ng mga lingkod ng Diyos? Kasi yung mga lingkod ng Diyos ay namatay na naglilingkod sa Diyos. Now and forevermore. Ang mga patay, yung natutulog na bangkay, hindi yan at walang kakayanan magpuri sa Diyos. Pero ikaw na may kamay, may paa, may mata, may bibig, ilong at tenga, ay pwedeng magpuri sa Diyos. Kaya magpuri ka sa Diyos. Dahil nilikha ka ng Diyos. Nais kong magtapos sa bahaging ito. Psalm chapter 8. I pray ang mga salita ng Diyos na ito ay mag-encourage sa ating mga kapatid. Purihin mo ang Diyos. Tanggalin natin ang expectation na tuwing dadalo ako ng gawain, mag-expect ako, ano kaya ang salita ng Panginoon? Secondary na yun. Your primary role, dali mo ang iyong pagsamba sa Diyos. Dali mo ang iyong pagsamba sa Diyos. Chapter 8, verse 1. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all the earth, who have set your glory above the heavens. Verse 2, out of the mouth of babes and nursing infants, you have ordained strength, because of your enemies, that you may silence the enemy and the avenger. Now listen, verse 3. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon, the stars which you have ordained. Verse 4. What is man that you are mindful of him? And the Son of Man that you visit him? Sino ba ang tao para isipin at alalahanin mo at higit sa lahat para ma-involve ka sa buhay ng maliit na tao na yun? Walang iba kundi bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na walang pakialam ang Diyos sa akin. Bakit? Nilikha ka ng Diyos, may pakialam ang Diyos sa iyo. Verse 5, you have made him a little lower than the angels. You have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion. Kaya sabi sa ating binasa 115, ang earth ay binigay sa mga tao. Kaya sabi sa verse 5, in chapter 8, you have crowned him with glory and honor, made him to have dominion over the works of your hands. Put all things under his feet, sheep, oxen, beasts of the field, the birds of the air, fish of the sea, that pass through the paths of the seas. Kaya sa science, di ba? Sino ang nasa taas ng food chain? Tao. Kasi kahit ang mga tao, nagpapatayan kapwa-tao. Ganun makapangyarihan ng tao sa ibabaw ng mga gawa ng Diyos. Kaya sa verse 9, O Lord our God, how excellent is your name in all the earth. Ating pupurihin ng Panginoon dahil siya ay Diyos, dahil sa kanyang ginawa sa ating mga buhay, sa ating mga karanasan. Kaya pupurihin ko ang Diyos now and forevermore. Hallelujah. Tayo manalangin mga kapatid sa pagtatapos. Purihin natin siya kahit sa simple panalangin. At aming Panginoon, kami Lord ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong mga salita na muli mong inilagay at tinuturo sa aming mga puso na tingalain ka namin, Panginoon, dahil ikaw ay Diyos, na ikaw ay makapangyarihan, na ikaw ay tapat, matuwid, at mabuti. We thank you for your said, for your meth, Panginoon. At maraming salamat na ikaw ay involved sa aming mga buhay. Sa mga panalangin naming hiningi sa iyo, alam namin na ikaw ay dumidinig, Lord. Hindi ka kagaya ng mga Diyos-Diyosan na may mga taingang, mga statwa, ngunit walang pandinig. Ang aming Diyos ay nasa kalangitan, exalted and high above all things, Lord. Kaya pinupuri ka namin sa mga bagay na yan. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo.
Amen and amen. Hallelujah. Ating palakpakan ng Diyos. Can we shout, praise the Lord? Hallelujah, hallelujah. To God be all the glory. Aking binibigay sa ating MC.